Guwapa. Kay kuan asted. Ang talinga ko naipit sa nga. I'm a Filipino son. My mom was not like that. She was an angel. But sana all. My children are half Filipino but are not exposed to those kind of language. Malamang hindi kayo Ilonggo. You're trying so hard but that's not how pronounce it in Filipino. Baluktot, nice try though. Ano ini-expect mo tito sa half Australian talagang fluent mag-Ilonggo? Ay, ano mo talaga si Uncle man? Hi mga tita and tito! So today, pag-usapan natin about yung mga feeling entitled nating mga bashers, no? So hindi man tayo sanay mga bashers. Ganyan lang naman kasi ito. Yung about bala sa video, when mommy is mad, she'll say like, bahala ka da! Ambot say mo! Ay, ambot lang tala sa inyo, oy. Before natin pag-usapan yan, tita, para sa mga baguhan namin ng mga followers, kasi bigla lang naman tayo nagtaas, tita, from like 200 followers before, nag 5,000, naging 30, naging 45, ngayon malapit na tayo 46, so marami talagang mga baguhan. So, tita and tito, we are not Tagalog po, ha? We are not Tagalog, we are from Mindanao. My mom is from Cebu, she's Bisaya, gid talaga, Bisaya, gid talaga. And my tatay is from Luzon, Ilocano, from Pangasinan. Pero nagkita sila sa Mindanao kasi yung tatay ko bakasyonista man yan doon. Nagkita man yan ngayon sila doon at saka napakasal na sila. So nag-live na sila doon sa South Cotabato. So ngayon, ang Ilocano at saka yung Bisaya, nagtira man doon sa mga kailungguhante. Kung saan may mga Waray, may mga Muslims, may mix ng Tagalog, Bicol, Ilonggo, Karaya. Adamo-damo talaga ng mga lingwahe na doon sa amin. Nagkalo-halo na po, lalo na yung nag-aasawa-asawa ng mga ganito, ganyan. Oh. We are from Sorala, South Cotabato po. Parang malapit kami sa Jensan, mga 1 hour and a half siguro malapit sa Jensan. Okay? When my tatay is still alive, Ilocano talaga yung mga pinag-uusapan nila ng nanay ko kasi fluent pa ng nanay ko mag-Ilocano, tita. Tapos kami na mga anak, Ilonggo kami kasi mga kapitbahay namin Ilonggo, mga Hiligay noon, ganyan. Tapos fluent din kami mag-Bisaya, tita, kasi we're close to my mother's side of the family. Mga uyuan, mga tita, mga pinsan, ganyan. Tapos yung side ng aking papa, kasi nasa Luzon man sila, hindi kami close, hindi kami magkakilala, so hindi kami marunong masyado mag-Ilocano, pero nakakaintindi kami. Kaya yung tatay ko nga, mga expression yan lagi, puro yan Ilocano. Dami mga expression. So kami mismo, na-adapt din namin yan, nakakaintindi kami. Pero nung nawala na yung tatay ko noong 2009, nag-stop na din yung Ilocano sa bahay. Maliban na kung may mga kausap si nanay na mga side ni tatay na mga Ilocano, pero bihira talaga sa Malaka. Lagi kami po sa mga Bisaya, tsaka more in Ilonggo, gid talaga. So Ilonggo talaga yun dyan sa area namin. So since nag-start tayo ng vlog, tita, nagatagalog din ako, wala din may nanonood. Mag-Ilonggo ako ng pure, parang wala din may nanonood. Nag-Bisaya ako, wala din may nanonood. Maliit lang ba? So naging mix ko siya, tita. Parang may naka-appreciate na yung parang tinagalog ko para makaintindi naman yung mga taga-Luzon. Tapos nagbisaya ako ng konti. Naging na-mix ko ng Ilonggo accent. Ay, dumami man yung nagapanood sa akin, tita. Nasayahan sila sa sense of humor ko ba? So since then, I started na mag-voice over ako. Tinatagalog ko yung ibang words ko. Tapos pag hindi ko yung alam sa Tagalog, dinidiretso ko yun sa Bisaya or sa Ilonggo. But then, yung accent ko talaga is Ilonggo kasi doon ako mas komportable ba? Kumbaga, mas may express ko yung thoughts and sense of humor ko pag nag-Ilonggo accent ako. Kasi that's who I am. I'm Ilonggo. When you say Filipino, hindi lang po Tagalog ang tao sa Pilipinas. Marami po tayo. So kung hindi mo po naintindihan talaga yung mga dialects nila, respeto na lang yun siya. Huwag ka magsabi ng mga ganyan-ganyan, ganito-ganyan. Kasi sa ating mga probinsya and every provinces, may marami po tayo mga idiomatic expressions. Like for us in Ilonggo, ay bahala tinyo dyan, ay ambot sa inyo dyan. That doesn't mean talaga na very bad ka na as a person. Bakit yung mga Tagalog hindi pa pamalikas? Yung mga sinasabi nila, ay kayo mga ganun. Hindi na po natin sabihin kasi mablock naman po tayo ni Meta. So sa amin talaga nakalakihan ko yung mga expression na bahala ka da, ay ambot sa imo, ay liwat-liwat. Ganun talaga. So, it means natural. So, ngayon ako naman talaga yung may pamilya. Pag ako naman talaga yung parang mga anak ko, mga pasaway, minsan, natural mga bata, yan sila, te. Magagalit ka talaga sa mom. Hindi po tayo angel. Katulad nung tito na nagsabi na yung mama niya daw angel. Bosa na, olgi talaga. Paano na lang kaya yung ibang mga vlogger dyan na lagi na lang daw parang isama na nila si yung may sungay sa vlog nila, yung mga salita nila na galing sa Luzon. Di ba dami sila yung mga bad words talaga, tita? Bakit hindi kayo doon nag-comment? Bakit dito nga parang wholesome man yung vlog namin dito? Expression
examples. Nilagay ko nga sa caption just for fun na kumbaga ina-acting-acting lang yung anak ko yung mga sinasabi ko. Minsan, natural tita, may mga time tayo na i-stress tayo, may mga moment talaga na nagagalit din tayo. Yung mga pabugso-bugso ng damdamin mo mga salita ba? Pero sometimes, it's just an expressions tita. As a mom o natural mommy tayo. O sinong mommy dyan, na hindi talaga nagasabi ng mga expressions minsan sa mga anak, itaas mga paa nyo dyan, ambot sa inyo. Magtagal, tita, baka feeling nyo lang na talaga maganda ang family nyo. Pero yung mga anak nyo pala, deep inside, may mga anxiety yan sila, may mga depression yan sila kasi hindi nila malabas ang galit nila sa inyo. Kasi feeling nyo perfect kayo. Perfect talaga kayo. Ako talaga, hindi ko talaga sinasabi na perfect ako, tita. I'm living an imperfect life perfectly. Trying hard talaga ako na maging ma-perfect, maganda man ang mga race ko sa mga anak ko ba. Pero mapansin nyo yung mga anak ko, mamasayahin yan sila, tita. Ay, kung mapansin, marinig nyo pa sigurong ibang expression dito ng mga Australian siguro. Manguros ka talaga minsan sa mga simple nagsasabi nila, tita. Talagang, ay nako, tudok to the bones ang mga words nila. Tsaka in every part naman talaga ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, may kanya-kanya po tayong mga pag-uugali, tita. Kasi kanya-kanya tayo ng mga, yung mga pinagkalakihan ba, ang lifestyle, ang level na pang bumuhay natin, mayaman, mahirap, tapos may mga hampas lupa. Galing lang kami sa mga hampas lupa, abi. Mahirap lang po kami. So, hindi po kami, yung naggising sa katotohanan na mayaman. Mahirap po kami talaga. So, yung mga expressions namin, natural, yung pangkanto, mga pangsityo, mga pangbarangay. So, wag kayong mag-expect na talagang social kami dito. Natural kay nanay nila ako, yung mga anak ko half Australians yan, matutunan din nila yung mga expressions ko na the way how kung paano ako pinalaki ng mga ginikanan ko, yung mga parents ko sa amin. O minsan may mga pinagsasabi-sabi ako dyan na ako lang nakakaintindi kasi hindi naman nila naintindihan yan. Kaya nga minsan magyaw-yaw ako pag nagagalit ako, lalo pa nagalinis ako na makalat. Nagailunggo po ako dito kasi mas na-express ko po yung galit ko na hindi nila maintindihan din. O, diba? Sa mga nagsabi doon na mean ako, yung may mga nanay dyan na nagagalit doon sa mga mean na Pilipino na mga ganyan. Disgusting ko, no? Boss, tanang buhay nila siguro, tita, hindi talaga sila nagalit. Ay, mga angel. Yung nabasa ko, gin-check ko yung mga profile picture ng aking mga bashers. Ay, mga nakaasawa din po sila ng apam ng mga feeling, mga social talaga sila. Yung ang buhay nila, kinumpara nila sa buhay ko na mahirap ako, sila mayaman. Galing sila gulo sa mga alta sosyudad o mga above average na mga people, galing kung saan mga mayayaman ng mga pamilya noon. Kanya-kanya tayo ng pamumuhay, tita. Kami po na mga simpleng tao lang, may mga expressions kami na hindi nyo na-learn before kasi mayaman nga kayo. Di ba mayaman nga kayo? Yun nga minsan mga sabi, nagkain ka ng sardinas, hindi mo to ma-share, no? Kasi rich kid ka. O rich kid kasi kayo, tita. Kami hindi. Nag-judge lang sila agad sa few seconds na video na nakita nila. Hindi nila inuukay yung mga videos ng mga vlog ko dyan. Doon sila nag-bash sa akin ng ilang segundo lang. Tapos hindi nila nakita yung pinagtuturo ko sa mga anak ko manghilamon, magbinta kami ng mga bote, o tapos maglinis kami doon kay Lola, maggawa kami ng mga ganito, ganyan. Pagkain namin ng mga mumurahin na pagkain, simpleng buhay, mangukay-ukay kami doon, mag-garage sale kami, mamulot kami ng mga libre, ganyan. Umakyat kami sa puno, nagbenta kami ng mga prutas, nag-garage sale kami, tapos nag-income kami ng ilang pera, tapos sinuruan ko yung mga anak ko mag-alkansya, paano magtipid, paano maging simple ang buhay, maging humble. Ay, diretso lang sila agad doon. O yung parang judge ka talaga nila in just few seconds na video. Buong buhay mo talaga, alam na alam nila, masama ka na agad. Patunay lang po yan na sila mismo sa sarili nila, alam nila na mga bad sila ng mga tao. Kasi feeling nila malinis po sila. Hindi po sila ba yung, ora mismo baga salita, bala sila na masama against someone na hindi pa nila alam ang story. Pero kaya nasabi na nila, hindi na yan sila maging sorry kasi nga panindigan talaga nila yung mga salita nila. Kasi minsan may mga tao na kahit na alam nila na mali sila, ayaw nila mag-sorry kasi panindigan talaga nila na tama yan sila. Kaya ako ayaw ko na sana yan sila pamatulan. Ginapang black ko yung diretso, mga walang hiya kayo. Gin-block ko na yun sila kasi hindi man yan sila kawalan sa akin, tita. Okay lang yung maliit yung followers ko. Hindi man namin kailangan na malaking pera dito, tita. Kami pera man kami dito. Nag-vlog lang nga kami para maiwas kami sa stress, para masaya din kami. Ay, nagdagdag pa nga kayo ng stress sa akin. Para lang tana, pa-share namin din ang buhay namin dito, Filipino-Australian, ganyan. Ang iba talaga, parang feeling mo naman talaga, parang sama-sama mo na din sa buhay. Doon kayo mag-focus sa mga bad na mga parents, please. Yung mga nag-vlog talaga na mga todo na harap-harapan talaga. Wag dito.